TV, ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ani ana ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Usap patay ug napulo samdan human ni bangga sa tulay ang gisakyang pick-up truck sa General Santos City. Oh? Balay sa kong uyuan, nasunog na jud. 18 ka pamilya apektado dihang naabo sa sunog ang ilang mga balay sa barangay Salaysay, Davao City. Giingong nagsugod ang sunog dihang mibalik ang kuryente sa lugar. Kinahanglan respetuhon ang desisyon sa Senado sa pag-archive sa Articles of Impeachment sumala ni VP Sara Duterte. Illegal nga minahan sa Upol, Misamis Oriental gironda sa otoridad. Usa arestado og pipila ka ekipo pangmina na kumpiska. Good news! Kapin piso nga rollback sa presyo sa diesel o kerosene ipatuman sunod semana. TV, ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Orgil Relator. Vice President Sara Duterte mihatag og pahayag kalabot sa pag-archive sa Senado sa impeachment complaints batok kaniya. Samtang gikalipay sab di kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon sa Korte Suprema nga unconstitutional ang impeachment complaint. Atong sayron ang detalye sa report ni John D. Esteban. Kinahanglan irespeto og sundon ang desisyon sa Senado nga i-archive ang Articles of Impeachment. Kini ang nahimong pahayag ni Vice President Sara Duterte sa iyang pagkatubang sa media ato sa pagtambong niini sa misa pasasalamat sa San Pedro Church sa Davao City kagahapon sa hapon alang sa kasaulugan sa Kadayawan Festival. Kinahanglan nato respetuhon ang role sa ato ang Senate of the Philippines, dinhi sa ato ang nasod ug sa ato ang demokrasya. So kung mauna ang decision sa majority sa members of the Senate, everyone must follow and respect that. Dugang sa bise nga magparayon ang ilahang pagpangandam bisan pa man nga na-archive na kini sa Senado. Kinahanglan pangandaman ang tanan nga posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kabalo 2026, 2027, 2028 na ay mga mag-file na po og impeachment. That will be another opportunity to answer. Nakikita sab si VP Sara sa petitioners kinsa miduso sa dismissal sa impeachment batok sa bise sa usa ka Thanksgiving celebration. Sa Facebook post ni Davao City Councilor Attorney Luna Acosta nga usa sa mga petitioner kinahanglan pa nila nga mag-file og comment sa motion for reconsideration nga gisangat sa House of Representatives. Pero kumpiyansa matud pa sila sa ilahang legal arguments. Samtang sumala sa bise, way kamatuuran ang gisulti ni Palace Officer Attorney Claire Castro nga miadto siya sa Kuwait nga walay travel authority. Isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So, gipaambit sab ni VP Sara nga nalipay matud pa ang iyang amahang si kanhi President Rodrigo Duterte dihang nasayran nga gihukman sa Korte Suprema nga unconstitutional ang impeachment case batok niya. He was truly very happy noong na tinawagan siya ng kanyang lawyer at ibinalita sa kanya na nanalo siya sa Supreme Court case kasi isa siya sa mga lawyers ko doon. Dugang niya. Sinabi niya sa kanyang lawyer na mag-relax daw siya for one day. Hindi daw siya mag-meetings at hindi siya mag-physical therapy dahil gusto niya daw i-enjoy yung moment na nanalo yung kaso sa Supreme Court. Mitambong sab pagkagabi ang bise sa panagtigom sa mga barangay leaders sa Rizal Park. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban. One Mindanao. Usa ang patay samtang napulo ang samdan human nabangga sa kilid sa tulay sa General Santos City ang ilang gisakyang pick-up truck. Giingong nawad-an og brake ang sakyanan hinungdan sa aksidente. Ang detalye sa report ni Efren Mamak.
Naglaray na sa tunga sa kalsada kining pipila ka mga biktima nga nangalagpot gikan sa gisakyang pickup truck human kini nabangga sa kilid sa tulay sa Purok Datal Salvan, Barangay San Jose, General Santos City, banda alas 2 sa hapon adlang Huwebes. Gani ang ubang mga biktima nagbuyod na og naligo sa kaugalingong dugo. Apan makita sab sa video kining usak ka lalaki nga naghigda sa balason nga bahin sa sapa. Pagkabangga sa mong pick-up sa kilid sa mong tulay, usa sa mga sakay niini ang nahulog padulong dinis sa suba kung asa dunay halos na 10 ka metros ang kahabugon. Kita na ko na naghagbong dito sa ubos. Nya tabang ko nag-arsa sa iya. Diri sir oh. Diri katong laki. Ang 29 anyos nga lalaking biktima nga nahulog lakip sa 11 ka mga sakay sa mong pick-up nga girescue sa otoridad. Apan ang 65 anyos nga babaeng sakay ang gideklarang dead on arrival sa ospital. Sa investigasyon sa kapulisan, gimaneho ang mong pick-up sa 49 anyos nga babaeng driver. Pauli na unta sila gikan naligo sa usa ka resort sa lungsod sa Tibuli. Apan pag-abot sa palugsungong bahin sa lugar, adunay nibuto sa bahin sa sakyanan hangtod nga nawad-an og kontrol ang driver ug nibangga sa wala nga kilid sa tulay. Sa kakusog sa impact, natanggal ang pipila ka ligid sa maong sakyanan. Overloading sa pasahero ang ginalantaw sab sa PNP nga hinungdan sa hitabo. Tinitingnan rin natin yung overloading na naging dahilan, kasi sabi nga ng driver na wala silang preno. So siyempre mabigat yung sasakyan niya at hindi niya talaga kayang i-maneuver dahil nga pababa at mabigat yung karga niya. Posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide ug multiple serious physical injuries ang maong driver. Ginasuwayan pa kining makuhaan og pahayag hasta ang mga sakay sa maong sakyanan. Matud sa PNP, usa ka accident-prone area ang maong lugar, busa gikinahanglang mag-igmat sa pagmaneho. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Atong sayron ang dugan pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Argel. Usa ka gibando ng school bus ang nasunog sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Gituhuang gituyo pagsunog ang maong bus sumala sa BFP. Ato ibalik si Efren Mamak. Dakong kalayo ang milamoy ni ining usa ka school bus nga giabandona na ug nakaparada sa usa ka compound sa Barangay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay pasado alas 6 sa gabi adlaw Miyerkules. Anaa sa 70 metros lang ang gilayo niini gikan sa BFP Ipil Station. Usa paspas kini napakgang sulod sa 2 ka minuto. Mato sa BFP dakong bahin sa mong bus ang naugdaw. Hinuon walay naangol sa insidente sanglit magkapin usa ka tuig na nga wala ginagamit ang maong bus. Sa pagsuta sa BFP, natanggal na ang lock sa main door niini. Busa posibleng gisulod kini o gisunog. Ang presumption namin ay mayroong mga bystander na pupunta, nagtambay dyan. Wala naman siyang battery, wala namang electrical connection. Tapos during investigation, wala rin kami mga incendiary materials na nakuha. Gibana-bana ang nasa kapin 20,000 pesos ang danyo sa sunog. Apan posible pa kining mosaka panahon nga magsumite og affidavit ang tag-iya niini nga usa ka tunghaan sa maong lungsod. Ginasuwayan pa kining makuhaan og pahayag. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Good news mga kapuso, tungod kapin piso ang rollback sa presyo sa diesel o kerosene sunod semana. Baka ginawa o gamay ang mga motorista gumikan sa ipatumang rollback sa presyo sa petrolyo. Sa monitoring sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, base sa 4-day trading, maabot sa piso o 25 centavos ang ubos presyo alang sa diesel o piso o 20 centavos alang sa kerosene. Samtang sa gasolina, anaa sa 25 centavos ang ubos presyo. Kini epekto sa mitaas nga supply sa OPEC o ginaanunsyo kini sa mga kumpanya sa lana matag Lunes o ginapatuman matag adlawng Martes.
Mga kapuso, formal na giablihan karong hapon ang Kadayawan Festival 2025 sa Davao City. Ug atong sayron ang mga katikaran dinha sa Magsaysay Park, kauban si Jandy Esteban. Jandy. Yes, Argel, atong ginaselebrar ang 40th Kadayawan Festival sa Davao City ning bulan sa Agosto ning tuiga. Ug karong adlaw, formal nga pagasugdan ang selebrasyon. Dinhi sa Kadayawan Village sa Magsaysay Park, ipaygayon ang programa diin ginalantaw ang mabulukon nga mga pasundayag nga nagpakita sa bunang ani, kultura ug tradisyon sa Davao City. Pinaagi sa atong mga local artists ug mga performers. Giawag sa pagkatawhan nga mobisita dinhi sa Tribal House sa 11 ka tribo sa Davao City diin makita ug mas masabtan ang gigikanan sa Davao City ug ang kultura sa kaigsuunang lumad ug moro. Ang ata, Bagubo Klata, Bagubo Tagabawa, Matigsalog, Ubo Manobo, Iranon, Kagan, Maguindanawon, Maranao, Sama ug Tausog. Naka-display usab dinhi ang ilaha mga traditional nga biste, mga pagkaon ug mga gamit ingon man ang traditional instruments. Ug syempre no, Argel, karong selebrasyon sa Kadayawan Festival gikaymanan gyud ang mga highlight events sa pamulak, indak sa Kadayawan. Ug yun man ang hiyas sa Kadayawan. Karon Argel, ato ang gina-expect na moabot si Acting Mayor Sebastian Baste Duterte, pero karon lang nakita nato nga niabot na si Acting Vice Mayor Rigo Duterte, ingon man ang pipila ka mga konsehal. So mga kapuso, Argel, dungan tang isaulog ang atuang king of all festivals. Happy Kadayawan, Argel. Happy Kadayawan mga kapuso ug ubay-ubay gayod nga mga aktibidad ang atong atangan. Daghang salamat, Jandy Esteban. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. 18 ka pamilya ang apektado dihang gilamoy sa dakong kalayo ang ilang mga balay sa barangay Salaysay sa Davao City. Maumatod pa'y pagbalik sa supply sa kuryente sa lugar dihang niulbo ang kalayo. Aniya ang report. Oh? Balay sa kong uyuan, nasunog na jud. Hindi na jud makaya. Grabing sunuga. Yung matabang. Nabulabog ang mga residente sa Puro Kasanag, Barangay Salaysay, sa Marilog District, Davao City, alas 4 Huwebes sa hapon, dihang niulbo ang dakong sunog. Paspas sa gilamoy sa kalayo, inubanan sa bagang itom nga aso ang mga kabalayan sa lugar. Gitabangan pa og sablig og tubig sa mga residente ang nagkalayo nga mga balay, apan wala gayod natabang sa kapaspas sa pagkanit sa kalayo. 14 ka mga balay ang apektado, diin 13 niini ang naabo. Usa ang partially damaged. Lakip sa nahanaw ang balay nila Editha. Sanglit tapad lang sila sa balay kung asa nagsugod ang sunog. Pastang lain na sa buot sir oy. Wa jud bisag isa ka sanina na rescue. Wa gyud. Akong anak nga karong Lunes may eskwela kay college man. Akong kwarta nga kitigom para sa iyang eskwela na apil. Oo, 12,000 sir allowance to niya o pangpalit unta niya sa gamit niya ba. Gipamaligya na lang sa pipila ka nasunugan ang mga bakal-bakal aron makwartahan pa. Ana sa 18 ka pamilya ang temporaryong nagtiner sa barangay gym. Sumala pa nga brownout sa lugar sukad pabuntag. Apan didto na nagsugod ang pag-ulbo sa sunog, dihang nibalik na ang supply sa kuryente pagkahapon. Pagbalik siguro sa kuryente mo itong nibuto ang breaker, nibuto ang katong iyahang gasol, so dito ang hinungdan sa sunog. Gilayon sab nga nagpahigayon og taging sa mga apektadong residente ang Davao CSWDO. Nagdeploy sab dayon og mga personahe ang City Health Office sa evacuation area alang sa check-up sa mga apektadong residente. Unang-unang pinaka-importante nila sa pagkakaroon sa maaning mga kaldero, mga plato, mga sinina o uban pang mga panginahanglan kay wala gyud nabilin nga mga gamit nila. Siyempre sa labing madaling panahon makabalik sila balay diya sa ilahang pwesto kay kauban si Metro Awing o Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. DENR Mines and Geosciences Bureau Region 10 nagpahigayon og operasyon batok sa illegal mining operation sa kabukiran sa Upol, Misamis Oriental. Giingong
usa ka barangay official ang konektado matud pa sa illegal nga minahan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa gipagula nga mga hulagway sa Department of Environment and Natural Resources Office, Mines and Geosciences Bureau Region 10, makita ang grabing kadaot niining kapin 4 ka ektaryang luna nga anaa sa kilid sa Suba sa bukirong bahin sa barangay ng Kaon sa Upol, Misamis Oriental. Kuha ang mga litrato sa anti-illegal mining operation nga gipahigayon sa DENR MGB-10 niadtong Agosto 2. Atol sa mga operasyon, nakumpiska ang ubay-ubay ng mga gamit pang mina, lakip na ang 3 ka mga excavator, generator sets o mga water pumps. Naaresto sab ang usa ka operator sa maong excavator. Sumala sa MGB-10 nga ilang gituuhang usa ka barangay official ang operator sa maong minahan. Wala na gidetalye pa sa DENR Mines and Geosciences Bureau Region 10 kung kinsa o asang barangay ang maong opisyal nga nalambigit matud pa sa illegal nga kalihukan sa pagmina. Apan gisiguro nila karon nga nagpadayon kuno ang ilang investigasyon aron nga mapatubag sa balaod ang maong barangay official nga nag-apil-apil sa illegal nga binuhatan. Wala na sab mihatag ulugang pahayag ng MGB-10. Hinuon nagpasalamat si Upol Municipal Mayor J. Francis Bago sa operasyon nga gilusad sa DENR MGB-10, NBI, kapulisan ug kasundaluhan. Giklaro sab niini nga hugot nga gibawal sa ilang munisipyo ang bisan unsang klaseng pagmina sa ilang lugar. Kay kasagara nga kasakpan mo diri sa Upol or even sa gawas sa Upol ang kasagara dili taga Upol. Recently na po nadakpan last week yabo na nadakpan sa Mahayahay. Mantikaw na pero ang report Upol gyapon. Sa karon nakakustodiya sa DENR MGB-10 ang mga nakumpiskang ekipo. Samtang ginaandam ang kasong theft of minerals ug paglapas sa Water Code of the Philippines ang ipasakang kaso batok sa operator sa Bakho. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Gipadali sa Department of Energy ang pagpabalik sa normal nga operasyon sa mga planta nga gasupply sa Mindanao grid. Kinihuman nga gipailawom sa forced outage ni atong Biyernes. Aniya ang report ni John D. Esteban. Gimando na sa Department of Energy ang paspas nga pag-ayo sa 3 ka power plant sa Mindanao ug gayong ibalik sa normal ang operasyon. Ang maong mga planta gipailawom sa forced outage. Hasta ang 11 ka generation companies niadtong milawayng Biyernes, Agosto 1, tungod misaka ang demand apan ubos ang reserba. Kaya ana sa 2,827 megawatts ang available capacity, samtang ang demand ana sa 2,667 megawatts. Mao kini ang rason nganong nag-issue og yellow alert sa maong adlaw. They are expected to come online on August 7 and August 8. So we are closely monitoring the situation. Hinuon, gipasalig sa DOE nga paigo ang supply sa kuryente sa Mindanao. Kasi on a daily basis naman, we're around 1,000 megawatt reserves. We even supply to Visayas Cities. Actually, we are not expecting any yellow alert for the year. It's just the several plants were on forced outage. Medyo nag-deplete yung ating reserves. But it does not mean na wala kulang yung supply natin. Giauhag sab ang mga private distribution utilities nga mag-andam nga i-activate ang ilahang interruptible load program. Diin ilahang gamiton ang ilahang kaugalingong standby generation aron maminusan ang pagkonsumo sa supply sa grid. Samtang sa exclusive interview sa One Mindanao kang Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno, adunay mga proyekto nga makatabang sa pagdugang sa supply sa kuryente. Meron tayong naka-ready na more than $600 million in investments. We are assisting these investments. The Mindanao Development Authority is monitoring all these possible investments, which will total to around 490 or a little less than 500 megawatts. Kinahanglan na sab daw magpulong ang committee nga dugay nang wala nag-convene. Siguro ang paniniwala ng agencies involved in that power monitoring committee is that there is no need to convene that.
because there is enough energy. Pero syempre, ayaw natin manatiling ganun lang ang level ng ating pinoproduce na elektrisidad. Ibig sabihin kasi, kung ganun lang at hindi tayo nangangarap ng mas mataas na production of electricity, meaning we are not expecting investments or economic activities to increase here in Mindanao. Ginalihok na sabdaw sa Minda nga mapadali ang pagproseso sa mga papeles nga kinahanglan ni hukon sa mga investors pinaagi sa Public-Private Partnerships o PPP. We have signed an agreement with the PPP Center to put up an office here in Mindanao para lahat ng proseso prior to the final approval, hindi kailangan gawin sa Manila. Kung ang investor at investment ay dito sa Mindanao, tutulungan na natin sila dito pa lang sa Mindanao, yung proseso ng pagkumpleto ng papeles. Nanawagan sab ang DOE sa mga establishmento, kumpanya ug sa publiko nga magdaginot sa paggamit og kuryente. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Usa ka 66 anyos nga lalaki nga upat ka adlaw na nga missing, patay na nga nakita sa creek sa Bansalan, Davao del Sur. Nakita ang patayng lawas niini sa creek sa barangay New Clarin, Bansalan sa Davao del Sur Miyerkules sa gabi. Giila siyang usa ka 66 anyos nga lalaki nga upat ka adlaw na sukad na report nga missing. Busa, ana na sa state of decomposition ang patayng lawas niini. Sa investigasyon sa kapulisan, ulahing nakita ang biktima nga nagbaktas pa uli, gikan nag-inom kauban ang iyang mga higala. Ginalantaw nga posibleng nalumos ang biktima sa creek ug walay foul play nga nakita ang mga otoridad. Ikatulong Aligokoy Festival sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City nagsugod na. Nagkadaiyang aktibidad nga nagpromote sa kultura ug mga talento sa mga Lapasanon, ibida sa duha ka semana nga selebrasyon. Aniya ang report. Gipasigarbo karon sa Barangay Council sa Lapasan sa Cagayan de Oro City ang engrandeng selebrasyon sa Aligokoy Festival karong bulan sa Agosto. Mulungtad sa duha ka semana ang selebrasyon nga gisugdan niadtong Agosto 6 ug mahuman sa Agosto 16. Mao na kini ang ikatulong tuig sa Aligokoy Festival nga nakasentro sa pagpalambo pa sa ilang kultura isip coastal ug business-centered barangay. Aligokoy Festival tungod abunda kaniadto sa Aligokoy nga mananap ang kadagatan sa Lapasan. Kanang Aligokoy diha na nato makita sa balas kadaghan kayo na siya magkalot. Magkalot kay pamilya kana Aligokoy, pamilya man na sa Alimango, pero kaning Aligokoy di lang makaon. Daghang aktibidad ang giandam karong tuiga kung asa highlight niini ang Miss Lapasan 2025, Bingwit Competition ug Aligokoy Street Dancing and Civic Parade. Gani todo pagpangandam sab ang mga personahe sa barangay ug festival feels na sab ang palibot sa barangay hall. Pisepox kay kung dili sila ma-impart sa improvement o kaliukan sa barangay, basin na noon wala sila dili nila masabtan ug unsay mga goal ba sa ato, sa unsay mga rule nga ilang gagampanan. Gipasigarbo sab sa barangay, sanglit mas ubos ang ilang pondo nga gigahin karong tuiga. Plasta ra sab ang seguridad sa mga aktibidad. Human nakigtambayayong na ang Barangay Council ngadto sa Kokpo ug Task Force Oro. Bawal magsuot og kalo, magdalag pakbag diri sulod sa gym, no, during sa mga activities. So inana ka kuan og gani nag-request pa ta og bomb sniffing dog, no, para gid nga dili na to alang-alangon ang mga seguridad diri sa tong Barangay Lapasan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Extension Office sa Commission on Filipino Overseas gibuksan na sa Cagayan de Oro City. Mga Pinoy immigrants nga naa sa Mindanao dili na kinahanglan pa mobiyahe sa kauluhan aron iproseso ang ilang mga dokumento. Mamahimo nang mapuslan sa mga Filipino overseas nga naa namuyo sa northern ug western parts sa Mindanao human nga opisyal nga gibuksan sa publiko ang Cagayan de Oro Extension Office sa Commission on Filipino Overseas. Kung kaniadto kinahanglan pa nga moadto sa Cebu o Manila ang usa ka Filipino immigrant aron nga iproseso ang iyang mga dokumento sama sa pre-departure orientation, karon mamahimo na kini sa Cagayan de Oro City. Kini na ay kaupat nga extension office sa CFO gawa sa Metro Manila o gilaraw niini nga mas ipadali ug ipasayon ang pagproseso sa mga rekisito sa OFW. Ang Commission on Filipino Overseas ang nagdumala sa mga Pinoy nga nanimuyo sa usa ka foreign land aron nga mabantayan ang ilang kahimtang. Sila sab ang maghatag mga rekisitos alang sa mga Pilipino nga gusto makibinyo sa usa ka langyaw.
Vice President Sara Duterte giawhag ang mga turista ug mga bisita nga bisitahon ang tribal village sa Magsaysay Park sa Davao City aron nga makita ang tradisyon ug kultura sa Davao City. Human nga gi-renovate sa miaging semana, naplasta na pagbalik ang 11 ka mga tribal village sulod sa Magsaysay Park sa syudad. Ang 11 ka tribo sa Davao City nga mao ang Ata, Bagoboklata, Bagobotagabawa, Matigsalog, Obo Manovo, Iranon, Kagan, Maguindanawon, Maranao, Sama ug Tausog ang ginabida matag Karayawan Festival. Gani giaghat sa bise ang mga turista ug mga bisita nga bisitahon ang tribal village aron masuta ang talagsaong kultura sa Davao City. Sa ato ang culture, ang ato ang multicultural environment at dinhi sa ato sa syudad sa Davao, makita nila ang ato ang mga nagkalain-laing mga indigenous peoples, tribes, na sila showcase dinha sa Magsaysay Park, and na sila nightly cultural show. So kinahanglan pud na bisitahon sa ato ang mga turista o mga bisita. Mao kadto ang maulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo niyo kini makita pag-usap pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibuok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso!